Eto na mga kapatid, China nanginig sa takot sa Typhoon missile system ng Amerika na idineploy sa Pilipinas. Paulit-ulit itong nananawagan sa US na tanggalin na ang naturang missile system sa bansa. Dahil dito ang tanong, kukunin na nga ba ng Amerika ang system na ito? At ano nga ba ang kayang gawin ito? Bakit gano'n na lang kung magreklamo ang China? At Subic Naval Base bubuksang muli dahil sa lumalaking puwersa ng Philippine Navy. Papalag na nga ba ang Pilipinas sa mga pambubuli ng China? Sa videong ito ay sama-sama nating alamin kung bakit takot na takot ang China sa missile system na idineploy ng US sa bansa. At malalaman din natin mamaya ang di umano'y muling pagbubukas sa matagal nang natenggang naval base ng Pilipinas sa Subic. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Noong April 2024, dumating sa Pilipinas ang Typhoon missile system ng Amerika. Dinala ito ng US sa bansa upang gamitin sa isang pagsasanay militar na tinatawag na Salaknib Joint Military Exercise. Naganap ang pagsasanay militar na ito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija noong April 8, 2024 kung saan isa itong taunang bilateral exercise na pinamumunuan ng Philippine Army at sponsor ito ng US Army Pacific. Dinisenyo ito upang pahusayin ang kapasidad at interoperability ng US at Philippine Army sa buong spektrum ng mga operasyong militar habang pinapalakas ang ugnayan sa pagitan ng dalawang matagal ng allies. Ang mga sundalo mula sa dalawang bansa ay lalahok sa isang field training, live fire exercises at subject matter exchange. Magbabahagi rin sila ng pinakamahuhusay na kagawian sa maraming pangunahing functional na lugar, kabilang ang fire support, communications, engineering, counter-improvised explosive device at aviation. Ang pagsasanay militar na ito sa Pilipinas ay hindi na bago para sa China. Ngunit nang matunugan ito na mayroong missile system ang US na gagamitin, nanlamig at agad kinabahan itong si Xi Jinping. Tulad ng inaasahan, agad binatikos ng China ang US hindi lang sa pakikisa nito sa pagsasanay militar sa Pilipinas, kundi dahil na rin sa pagpapadala nito ng isang makapangyarihang missile system sa bansa. Ayon sa Foreign Minister ng China, ang pagpapadala ng Amerika ng Typhoon missile system sa Pilipinas ay nagpapahina lamang sa katatagan sa rehiyon at nagpapatindi sa geopolitical confrontation. Sa kabila naman ng pahayag ng militar ng Pilipinas na ang system ay aalisin sa katapusan ng Setyembre, ngunit kalaunan na pagpasyahan ng US at Pilipinas na mananatili ito sa bansa hanggang sa susunod na taon o hanggang sa susunod na balikatan exercise. Ngayon mga kapatid, hindi na alam ng China kung ano ang kanilang gagawin, mapaalis lang sa bansa ang missile system ng US. At lalo pa silang maiinis dahil mukhang wala pa talagang katiyakan kung hanggang kailan mananatili sa Pilipinas ang nasabing armas. Katunayan, sa ulat ng Reuters noong September 20, sinabi rito na ang Estados Unidos ay walang agarang plano na bawiin ang isang mid-range missile system na nakadeploy sa Pilipinas sa kabila ng mga kahilingan ng China. Pinagpaplanuhan na rin ang pagiging posible sa paggamit nito sa isang conflict sa rehiyon. Ibig sabihin kung sakaling magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas, posibleng magamit ng bansa ang mga system na ito ng Amerika laban sa China. Ayon sa mga opisyal ng depensa ng Pilipinas, hindi ginamit ang missile system sa mga nangyaring live fire exercises. Ngunit sinanay ng Amerika ang tropa ng Pilipinas kung paano ito i-handle, gamitin at i-maintain. Madalas ibinibida ng China ang lakas ng kanilang militar. Makikita rin kung gaano talaga kaunlad ang kanilang mga armas. Ngunit bakit tila nanginginig ang mga ito sa Typhoon missile system na dinala ng Amerika sa Pilipinas? Ano ba talaga ang kaya nitong gawin? Ang Typhoon missile system ay orihinal na binuo ng US Army bilang isang Strategic Mid-Range Fire System o SMRF. Dati itong kilala bilang Mid-Range Capability System o MCS bilang bahagi ng kanilang Long Range Precision Fires Program. Ang Typhoon ay dinisenyo upang durugin ang mga target na lampas sa range ng Precision Strike Missile ng Army, ngunit mas malapit kaysa sa kayang abutin ng mga Long Range Hypersonic Weapon System. Basically mga kapatid, ang Typhoon ay isa talagang Transporter Erector Launcher o isang launcher na kayang magpaputok ng standard SM-6 at Tomahawk Land Attack Missile. Ang SM-6 na tinatawag ay isang extended range na anti-air warfare missile. Maaari itong gamitin laban sa kahit anong uri ng aircraft o mga barko at maaari din itong gamitin upang harangin ang iba't ibang uri ng mga missile. Katunayan, noong January 2024, isang anti-ship ballistic missile ng Houthi ang napabagsak ng warship ng Amerika sa Red Sea gamit ang SM-6. Ang nasabing pag-intercept ay minarkahan ng unang pagkakataon na kinilala ng US Department of Defense ang isang SM-6 missile intercept. Ang tinatawag namang Tomahawk Land Attack Missile o BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile ay isang long-range, all-weather, jet-powered, subsonic cruise missile na pangunahing ginagamit ng mga barkong pandigma at mga submarine ng US Navy at Royal Navy sa mga land attack operation.
Ang modular na disenyo ng missile na ito ang nagbibigay daan dito upang maging compatible sa iba't ibang uri ng mga warhead, kabilang ang high explosive, submunition at bunker busters. Maring gumamit ang Tomahawk ng iba't ibang guidance system kabilang ang GPS, inertial navigation at terrain contour matching na siyang nagiging dahilan ng pagkakaroon nito ng pinpoint precision. Mula nang mabuo ang orihinal na disenyo ng Tomahawk, nagkaroon ito ng dose-dose ng mga variant at upgraded version. Halimbawa, depende sa kanyang variant, maaari itong ilunsad mula sa himpapawid, mula sa dagat at sa lupa na may parehong conventional at nuclear armament. Matindi ang range ng mga missile na ito kapatid, kaya nitong abutin ang kanyang target sa layong 1,600 kilometers o halos 1,000 milya ang layo. Nangangahulugan lang ito na kayang-kaya nitong abutin ang kahit anong target sa West Philippine Sea at mismong mainland ng China. Kaya naman ganoon na lang kung mag-react itong mga Chino. Idineploy ng US ang Typhoon missile system sa Pilipinas sa isang hakbang na naglalayong hadlangan ang pagsalakay ng China sa Indo-Pacific. Ang pag-deploy ng system sa Pilipinas ay ang pinakabagong hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palalimin pa ang security cooperation sa Amerika at nagsisilbi na ring tugon sa lumalagong maritime assertiveness ng China sa South China Sea. Ayon sa militar ng Pilipinas, maaari ding gumana ang missile system bilang isang mahalagang deterrent ng bansa laban sa China. Gusto manong bigyan ng AFP ang China ng mga gabing walang tulog. Nagpapahiwatig lang ito na talagang nababanas na rin ang AFP sa mga pang-aabuso ng China. Komento naman ng China, pinagkakaisahan lang umano ng Amerika ang Pilipinas. Naniniwala raw ang bansa na isang matamis na bagay ang iniaabot sa atin ng US. Pero ang totoo, isa raw itong lason na sumisira sa kapayapaan sa rehiyon, relasyon ng Pilipinas sa China at iba pang mga regional countries. Sagot naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kung talagang kapayapaan ang gusto ng China at bago sila magsalita ng kung ano-ano, bakit hindi muna nila sirain ang kanilang nuclear arsenal, alisin ang lahat ng kanilang ballistic missile capabilities, lumabas sa West Philippine Sea at lumabas sa Mischief Reef? Piko na ang China ngayon sa Amerika mga kapatid dahil simula ng manungkulan si Pangulong Marcos noong kalagitnaan ng 2022. Sinimula ng kanyang administrasyon ang magkasanib na patrolya sa West Philippine Sea kasama ang US at iba pang mga kasosyo at pinalawak ang akses ng militar ng US sa mga pasilidad ng militar ng Pilipinas sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Samantala, ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, nais nilang buksang muli ang mga bahagi ng Subic Naval Base upang magamit ng lumalawak na hukbong dagat ng Pilipinas. Ang naturang daungan at ang kalapit nitong Clark Air Base, ang pinakamalalaking base militar ng Amerika sa bansa noon. Ngunit nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, nasira ang mga ito hanggang sa tuluyan na ring inabandona ng mga Amerikano at naibalik sa Pilipinas. Bagaman ginagamit na ng Philippine Navy ang mga bahagi ng dating Hanjin Shipyard sa tapat ng bay kung saan nakatayo ang naval base, ngunit kailangan na raw nila ng mas malalaking pasilidad. Minamadali na ng Pilipinas ang pagpapalawak sa Philippine Navy habang kinakaharap ng mga ito ang mga hamon ng China na nais kontrolin ang halos buong South China Sea, kabilang ang mga isla at bahura na pumapaloob sa EEZ ng Pilipinas. Ang huling engkwentro ng mga barko ng bansa laban sa China ay nito lang huling bahagi ng Agosto kung saan 3 beses na binangga ng China Coast Guard vessel ang nakaangklang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Ngayon mga kapatid, ayon sa Defense Secretary ng bansa, sinimula na nila ang mga proseso sa pagkuha ng mga bahagi ng lumang base militar. Mayroon na rin daw silang napiling lugar na talagang angkop para sa isang pangunahing operating base at aprobado na rin umano ito ng Pangulo. Aasahan na makukumpleto o magiging operational ang bagong base sa Subic sa pagtatapos ng 2028. Bukod sa Subic, plano ng Philippine Navy na magtatag ng 3 pang forward operating base sa Luzon, Visayas at Mindanao. Noong Mayo, inaprobahan ng Pangulo ang isang $35 million na plano para gawing moderno ang militar ng bansa sa susunod na 10 taon. Ang pondo na mapupunta sa Philippine Navy ay ilalaan para sa pagbili ng 10 corvette at frigates at posibleng ilang mga conventional submarine. Bago pa man ang plano ng modernisasyon, tinukoy ng mga opisyal ng depensa ng Pilipinas ang pangangailangan ng karagdagang pasilidad ng Philippine Navy sa Subic Bay. Ang pinakabagong mga plano para sa Subic ay mayroon daw talagang katuturan dahil sa lumalaking Navy ng Pilipinas. Ayon naman sa isang Navy captain, sa gagawing muling pagbubukas sa bahagi ng Subic para gawing base ng Navy, magiging interesado raw rito ang Amerika dahil mula noong 2012 ang mga submarino ng US at mga surface vessel ay regular na bumibisita sa Subic. Ang muling pagbubukas ng naval base sa Subic Bay ay talagang may katuturan din daw dahil sa mga tensyon sa China. Dagdag pa nito, karamihan sa mga pasilidad ng Pilipinas kung saan may access ang mga puwersa ng US sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement ay air at ground bases. Duda rin umano ang dating kapitan na talagang may plano ang US Navy na ibase ang mga barko sa Subic Bay. Ngunit nasa Pilipinas pa rin umano ang pagpapasya kung ano ang makatwiran, lalo pat kumakaharap ito ngayon sa tumataas na banta mula sa China.
Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?